At ngayong umaga makakapanayam din natin ngayon si Pag-asa Weather Forecaster Meno Mendoza para sagutin ang ating mga katanungan kaugnay sa kondisyon ng panahon. Good morning, Mr. Mendoza. Magandang umaga din, JC, at magandang umaga sa ating mga manonood. Mr. Mendoza, kahapon nga po itong low pressure area ay tuluyan ng natunaw, no? At natatandaan natin na ito ay nagdulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon, ganun din dito sa may Visayas. Sa ngayon po ba, meron tayong nakikitang panibagong sama ng panahon na pwede na namang makaapekto sa bansa natin? Sa ngayon, wala tayong namamataan na ibang low pressure area, subalit ang nananatiling nakakaapekto sa ating bansa ay itong ating tinatawag na hanging habagat. At ito'y patuloy na nakakaapekto dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, particular na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. At inaasahan natin na magdadala ito ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Mindoro Occidental, gayon na rin sa Cavite at sa Palawan, gayon na rin dito sa probinsya ng Aklan at Antique. Samantalang sa Kamaynilaan naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na mga pag-ulan. So ayan po, narinig natin, no, yung mga areas na makakaranas nito mga pag-ulan dulot nga ng southwest monsoon. At dahil Mr. Mendoza ngayon nga po dominant weather system ito nga southwest monsoon, ano po ba ang ibig sabihin ng southwest monsoon o bakit nga ba pinangalanan ito nga southwest monsoon? At ano po ang pinagkaiba nito sa hanging amihan o yung tinatawag natin na northeast monsoon? Itong habagat na tinatawag natin o itong southwest monsoon, ito ay tinatawag natin southwest monsoon dahil nanggagaling ito dito sa southwest at ito nga ay tinatawag natin locally na habagat. Ang hangin ito ay warm and humid kaya ito ay nagpo-produce ng mga cumulonimbus clouds o yung mga thunder clouds natin. Kaya't ang mga pag-ulan na dala ng ating habagat ay mga malalakas kumpara dito sa ating amihan o northeast monsoon na tinatawag. Yun namang northeast monsoon natin, ito ay nanggagaling naman sa northeast monsoon, sa northeast at ang pinanggagalingan nito ay yung hangin na nanggagaling dyan sa Russia. Ito naman ay mga hangin na tinatawag natin na nakakapekto dito sa silangang bahagi ng ating bansa. At ito nga ay cold and dry, kaya ang mga dala nitong pag-ulan at ang napoproduce nitong ulap ay mga maninipis lamang na nagdadala naman ng mga mahihina lang na mga pag-ulan. Kaya naman mga kababayan, ngayon nga sa mga araw na nararanasan natin ay madalas tayong nakakaranas nitong mga pag-ulan dahil nga dala nitong southwest monsoon yung tinatawag natin na cumulonimbus clouds o yung mga kapal ng ulap na nagdadala nga ng mga pag-ulan kumpara dito sa hanging amihan o sa northeast monsoon na alam naman natin na cold and dry at mahihina lamang o maninipis na kaulapan lamang ang dala nito at halos hindi ito nagdudulot ng mga pag-ulan. Mr. Mendoza, ngayon naman pong June, umasa tayo sa 2 o 3 bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Magkaroon lamang po tayo ng recap. Ilang bagyo po bang naranasan natin ngayong buwan ng June? At kung sakali na mas mababa po ito sa expected, ano po ba ang dahilan? Bakit hindi tayo umabot dun sa 2 or 3 na average ng bagyo? Ngayong buwan ng June, isa lamang ang nakapasok na bagyo sa ating bansa. Bali ang ating mga bagyo, yung number ng ating bagyo na inaasahan, ito'y base lamang sa ating mga statistical data, ito'y kinompute natin. At naka-arrive tayo sa ganong value, subalit meron tayong mga low pressure naman na-produce, subalit hindi nakaabot dito sa ating criteria upang ito'y maging isang bagyo, kaya't naging isa lamang ang nakapasok sa ating bansa. So para sa buwan ng June, isa lamang ang naging bagyo na nakaapekto nga sa bansa natin. At kung matatandaan natin, ito ay pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility June 10 o umiral ito June 10 at lumabas naman ito ng PAR June 12 at yan ay si Tropical Depression Esther. Mr. Mendoza, ngayon naman po, para sa buwan ng July, ilang bagyo po ba nga asahan natin? Ngayong July, inaasahan natin na magkakaroon tayo ng 3 hanggang 4 na bagyo dahilan sa ito yung inaasahan natin na peak ng ating southwest monsoon, kaya't medyo mataas ang inaasahan nating bilang ng bagyo.
Ayan po mga kababayan, paghandaan po natin yan, no, dahil sa susunod na buwan, mas mataas yung bilang ng bagyo na aasahan natin. Ayon nga kay Mr. Mendoza, no, ito ay nasa 3 hanggang 4 na bagyo na posible nga makaapekto dito sa bansa. Yan po ay dahil ito ang peak season ng tinatawag natin na southwest monsoon o yung hanging habagat. Mr. Mendoza, kahit po tayo ngayon ay nasa opisyal ng panahon ng tag-ulan, ay mahigpit nating binabantayan ang kondisyon nitong El Nino. Ano na po ba ang pinakahuling balita kaugnay dito sa El Nino at ano po ba yung tinatawag natin na neutral warming condition? Bale sa ngayon, itong tinatawag nating El Nino, ito nga ay nasa neutral warming condition. Ang ibig sabihin nito, nitong mga nakaraang buwan at sa susunod pang mga buwan, yan naasahan natin na magkakaroon tayo ng 60%. Ang ibig sabihin nito, meron na tayong warming ng ating ocean. Subalit hindi ito nakakaabot pa doon sa tinatawag nating threshold o doon sa binabantayan nating value, although may mga pag-init na tayo ng ating karagatan. Samantalang inaasahan naman natin sa susunod na mga buwan, lalo na sa October, November, December, 80% ang ating probability at inaasahan natin na mas tataas pa yung probability na magkaroon tayo ng El Nino. Ayan nga no mga kababayan, inexplain nga sa atin ni Mr. Mendoza na ito nga neutral warming condition, ang ibig sabihin nito ay nasa neutral o nasa average pa rin naman tayo. Ganun pa man, nasa pag-init na o umiinit na ng paunti-unti ito nga Pacific Ocean natin. Kaya lamang hindi pa ito umaabot sa threshold, kaya naman tinatawag pa rin itong neutral warming condition. At ngayon nga June, July, August ay aasahan natin na nasa 60% ang probability na maganap ito nga El Nino dyan po sa may Pacific Ocean. Mr. Mendoza, ngayon naman pong araw, aasahan na ba natin ang magandang panahon base sa nilalaman ng inyong 5 AM weather forecast? Dahil nga patuloy pa rin na nakakaapekto dito sa ating kaldurang bahagi ng ating bansa, itong ating hanging habagat, inaasahan pa rin natin na dito, usually dito na sa Luzon, sa kaldurang bahagi, dito sa Pangasinan, Zambales, Bataan, lalo na dito sa Occidental Mindoro, ganyan rin sa Palawan, dito rin sa Aklan at Antique, magkakaroon tayo ng mga light to moderate na mga pag-ulan. Samantalang sa Kamaynilaan naman at sa nalalabing bahagi ng bansa, magkakaroon tayo ng mga isolated cases na pag-ulan. Ayan naman, kaya sa mga may balak o merong mga outdoor activities ngayong araw na wag po natin kakalimutan yung pagdadala ng payong dahil nga umiiral pa rin itong southwest monsoon at yan po ay magdudulot ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan lalo na sa western section ng bansa natin. Mr. Mendoza, para po mapagplanuhan na rin ng mga manonood natin yung mga susunod pang araw, ano po ba ang aasahan nating lagay ng panahon base po sa inyong weekly weather outlook? Bali, ngayong susunod na araw, bukas, inaasahan natin na mananatili pa rin ang epekto ng ating southwest monsoon, lalo na dito sa Bataan, Cavite, Batangas, Mindoro at Palawan. Magkakaroon pa rin tayo ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng bansa, mga isolated cases lamang na mga pag-ulan. Samantalang inaasahan natin na sa Monday, hihina itong ating southwest monsoon at magkakaroon lamang tayo ng mga isolated cases na mga pag-ulan hanggang July 4. Fair weather condition naman pala nga asahan natin sa mga susunod pang araw, no? Ayon nga kay Mr. Mendoza, dahil nga ihina ito nga pag-ira ng southwest monsoon, kaya mga kababayan, paghandaan po natin yan. Maraming salamat po Mr. Mendoza at nakasama nga natin si Pag-asa weather forecaster Meno Mendoza.